Pakibati naman yung katabi mo. Good morning. Ayan. Amen. So, ngayon po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at minsan pa nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil nakita po natin ang bawat isa at natutuwa po tayo na paminsan-minsan magkita po tayo. Patuloy lang po nating ipanalangin yung ating church sa Marilao. Kasabay po nito yung ating Sunday service. No? Salamat po dun sa mga ginagawa ng Panginoon sa atin dun sa church. At sobrang dami ng mga ginagawang kamanghamanghang bagay din dun sa atin sa church natin sa Marilao. At alam ko nananalangin po kayo para sa atin sa church sa Marilao. Amen po ba? Amen. Praise God. So, manalangin po muna tayo mga kapatid. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat, Lord, sa presensya mo sa aming kalagitnaan. Salamat dahil naranasan na naman namin minsan pa sa buong isang linggo yung biyaya at habag mo na kahit hindi kami karapat-dapat, patuloy na pinagpapala po ninyo kami at nararanasan namin ang pag-ibig mo, ang kapatawaran mo, Panginoon, every time na nakakagawa kami ng kasalanan, Lord. Salamat po. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. At patuloy po naming hinihiling ang pangunguna mo sa aming kalagitnaan. Magsalita ka sa amin, Panginoon. Banal na Espiritu, ikaw ang kumatagpo sa amin. Sa bawat isa, kilala po ninyo ang bawat isa, yung mga pangangailangan, Panginoon, ang bawat isa. Mula po doon, Lord, sa pangangailangan ng bawat individual na naririto, doon mo sila katagpuin, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. At patuloy po naming itinataas ang pangalan mo, ang mga himala mong ginagawa sa amin. Patuloy mo kaming proteksyonan ng iyong makapangyarihang dugo, aming Ama, sa aming pag-aaral. Patuloy na malaya kang makapangusap. Walang hadlang, Panginoon, na hindi namin marinig ang tinig mo. Salamat po, Lord. Sa iyo po ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. So bago po tayo mag-start, maglaro po muna tayo. Ay, parang children's na lang. Alam niyo po yung Simon Says. Ayan. So kapag sinabi po Simon Says o sinabi ni Simon, pumalakpak, tsaka po kayo susunod. Okay? Kapag hindi naman sinabi, for example, pumalakpak po tayo, hindi po kayo dapat pumalakpak kasi wala namang Simon Says. Walang sinabi ni Simon. Okay po? Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Okay, so, handang-handa na. Okay po. So, ang sabi po ni Simon, pumalakpak ka ng 3 beses. Okay. Ang sabi ni Simon, sabay-sabay tayong tumayo. Sabi ni Simon. Ang sabi ni Simon, itaas ang kamay. Iwagayway. Oops, wala pong sinabing ni Simon. Okay. Sabi ni Simon, itaas ang kamay. Sabi ni Simon, iwagayway. Sabi ni Simon, ipalakpak. Okay. Ang sabi ni Simon, kamayan mo yung katabi mo. Kamayan. Ang sabi ni Simon, ang lahat ng masunurin, umupo. Habang pumapalakpak. Amen. Masunurin. Okay. So sa mga nakakaalam po ng laro, no, naging masunurin po talaga. Yan po ang dahilan bakit yan yung laro natin ngayon. Makikita po natin yan sa ating title na pag-aaralan ngayon, kahalagahan ng pagsunod. Sabihin po natin, kahalagahan ng pagsunod. Yung mas malakas, kahalagahan ng pagsunod.
Yan. So sa atin, bilang mananampalataya, mga kapatid, dapat alam po natin na ipapakita natin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan masunurin ka palagi. Palagi, hindi lang dito sa church. Okay, tayo po ay mag-aaral. Buksan po natin yung ating Biblia sa 2 Kings chapter 5. Okay, nandiyan na po ba kayo? 2 Kings chapter 5. Okay. Old Testament po tayo ngayon. So, basahin po natin meron po tayo makikilalang isang character sa Bible na sobra pong malaki ang matututunan po natin sa kanya. Okay? Sa atin pong pinag-aaralan ngayon, sa title po ng pag-aaralan po natin ngayon. 2 Kings chapter 5, verse 1. Okay, sabay-sabay po natin, verse 1, basahin. In 1, 2, 3, go! Yan, thank you po sa pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Isa-isahin po natin. So, alam niyo po, dito po, makikita po natin ang pangalang Naaman. Sabihin po natin, Naaman. Yan. So, based po sa nabasa po natin, isa siyang taga-Syria. Sa Gentiles, hindi po siya Hudyo. Hindi siya Israelita. Okay? So, isa siyang pinuno ng hukbo. Okay? Pinuno ng hukbo, ibig sabihin pala parang general. So, pinuno ng hukbo, ibig sabihin magiting na mandirigma, mahusay na mandirigma. Pero ang sinabi po dito, lahat ng ginagawa niya ay nagtatagumpay. Kaya talagang sobrang natutuwa sa kanya ang hari. Okay? So, inaalaw ng Panginoon yung mga ganong klase, no? Na kahit wala pang pagkakakilala sa Panginoon, pinagpapala ng Diyos. Lahat ng ginagawa niya ay merong katagumpayan. Sikat. Sikat na sikat si Naaman. Pero meron po siyang problema. Ano daw po yung problema niya? Meron siyang sakit na ketong. Okay? Meron siyang sakit na ketong. Meron tayong ng sakit na ketong. Okay, so yung sakit na ketong, mga kapatid, in biblical days, ito po ay sakit sa balat. Okay? Ito po ay sugat na pwedeng ma-deform. Yung kung ano ang meron ka, for example, yung ilong, yung tenga, pwedeng ma-deform yan, lahat. At katagalan ito po ay magiging sanhi ng kamatayan ng tao. Okay? Ayan, okay. So, ganyan po yung sakit na ketong. So, nakakadiri siya. Okay, nakakadiri siya. So, balik tayo kay Naaman. Si Naaman ay napaka-successful, napakahusay, napakasikat. Possible nasa sa kanya na lahat. Binibless siya ng Panginoon. In spite of his education, meron siyang sakit na ketong. Kahit na pinagpapala siya, meron siyang sakit na ketong. Kahit na may mga rewards, may mga recognition, no? Sikat, may mga plaque. Makikita po natin sa kanya, dito sa binasa po natin, meron pa rin siyang sakit na ketong. At dahil ang leprosy o yung ketong, mga kapatid, apektado ito lahat. Unti-unting kinakain nito ang lahat ng meron. Yung balat. Yung balat mo, kakainin yan lahat. Slowly and surely. Okay? Dahan-dahan niya kanyang pinapatay, pinapahirapan. At hindi lang
Kapatid, hindi lang po apektado yung physical na itsura niya. Even yung kanyang pakikipagrelasyon sa mga tao. Okay? Bukod sa kinakain yung balat niya, yung laman niya, unti-unti siyang parang nabubulok. Yung relasyon niya rin sa tao, ganun din. Hindi ganun kaganda. Bakit? Diyan pa lang sa pinakita nating picture, nakakadiri na, hindi po ba? Okay? Kahit sa Leviticus, no, may mga ano po sa Old Testament na talagang ano siya, nilalayuan. Okay? So, kailangan po siyang layuan. Bakit? Kasi ang sakit na ito ay nakakahawa. Sobrang nakakahawa. Leprosy is a communicable disease. So, nakakahawa po siya. Kung malalapit ka lang, makikipag-usap ka sa kanya, mahawa ka. So, syempre, ayaw mo, so lalayuan mo siya. So, ibig sabihin, pag nilapitan ka ng may ketong, ang tendency, pag nilayuan ka niya, ano yung mararamdaman niya? Pag nilalayuan siya. Diba? Nakakasama ng loob. No? Kung ano-ano pa yung mga mararamdaman. Bakit? Natural lang naman na layuan siya talaga ng tao. Natural lang naman na layuan siya dahil nandidiri ito sa kanya. So, hirap siyang makipag-interact sa mga tao. Family, friends, okay? At napakadelikado. Kaya nga sa time nila, even po sa New Testament mga kapatid, pag may naglalakad ng mga taong ketongin, ang sasabihin po nila, unclean, unclean, marumi ako. Yun na po yung kanilang uy, may ketong, hindi po pwedeng lumapit dyan. Lalayuan ka talaga ng mga tao. Okay? Si Naaman ay may sakit na ketong. At wala pong gamot. Wala pong kagalingan. Napaka-imposibleng mapagaling yung sakit na ketong. Si Naaman ay isang kapitan, mananagumpay, mahusay sa pakikidigma. Mga kapatid, pero meron siyang sakit na ketong. Especially, ang ketong ay maaari nating i-interpret, mga kapatid. Pwedeng dito sa church, paano natin may a-apply ito? Itong pinag-aaralan natin ngayon. Wala naman ketong, yung katabi mo. Tingin mo yung katabi mo. Wala naman. No? Linis, kinis, no? Nalakas. Di ba? Hindi naman siya nakakadiri. Di ba? Pero pwede po nating i-interpret yung sakit na ito ni Naaman as spiritual leprosy. Ano yung merong isang bagay sa'yo sa buhay mo na nababaliwala ang lahat ng mga biyaya ng Diyos, ng mga pagpapala ng Diyos. Nawawala ng kabuluhan ang pagpapala ng Diyos dahil sa issue mo. Na pwedeng hindi alam ng katabi mo, hindi alam ng mga kakilala mo, pero ikaw sa sarili mo, alam mo. Ano yun? Ikaw mismo nakakaalam. Pwedeng pinagpapala ka sa trabaho, negosyo mo, pinagpapala ka, o kung ikaw ay estudyante, nakakapag-aral ka ng maayos, mataas ang grades mo, pero may something sa kalooban mo na hindi nila alam, pero ikaw nahihirapan ka. Matalino ka, marami kang achievements katulad ni Naaman, pero merong isang bagay sa'yo na parang napakalaking problema para sa'yo para harapin ito. At gumagawa ka ng paraan para maiwasan ang bagay na ito. Na nagiging dahilan para hindi ka makapag-function ng maayos. Nagpapahirap sa'yo. Pwedeng physical na sakit, kahit hindi mismong ketong. Pwedeng character defect. Pwedeng pag-uugali, behavior, attitude, unforgiveness, problem ng integrity,
Pwedeng bisyo. Pwedeng yung old nature mo, gustong-gustong lumalabas palagi. Hirap kang magpatawad. Yan po ang reality na kinakaharap physically ni Naaman, mga kapatid. Verse 2 and 3, sabay-sabay po nating basahin. Okay? In 1, 2, 3, go. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon. Okay, so meron pong taga-Syria. Okay, minsan, kumbaga nagkaroon po sila ng labanan, possible, at nabihag po nila Naaman yung dalagitang Israelita na ito. At ito po yung naging katulong ng mismong asawa ni Naaman. So ibig sabihin, nakikita niya po si Naaman. Okay? Nakikita po niya si Naaman. Na ganun po ang nangyayari sa kanya. At nakikita niya, meron siyang sakit. Kaya sinabi po niya yung verse 3, sinabi nito sa kanyang Panginoon. So yung Panginoon, small letter P lang po, no? Kasi pagka sa kanila, ang tawag nila sa mga amo, sa mga boss po nila ay Panginoon. Okay? Pero kapag ang Panginoon mismo, Diyos, Panginoong Jesus, Lord, talagang Jesus, kailangan capital. Okay? Kapag nagsusulat tayo, nag-chat tayo, dapat ganun po. Hindi po letter small. Okay? Sabi dito, sinabi niya sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon. Okay, so nagkaroon po siya ng burden doon sa kanyang sa asawa ng kanyang Panginoon, okay, ng kanyang amo, na kung lalapit siya doon sa propeta sa Samaria na matatagpuan po sa Israel, sigurado magiging maayos po yung lagay po ni Naaman. Physically, sigurado mapapagaling po ito. Ang babaeng ito ay may alam, itong batang Israelita na to, dalagitang Israelita. Meron siyang alam. Bagamat wala siyang posisyon, meron siyang alam na makapagpapalaya at makakapagpagaling kay Naaman. Okay po? So sa kanila, makikita po natin na may connection po talaga yung dalagitang Israelita para mapalaya, para mapagaling po si Naaman. Kaya niya sinabi yun. So yung concern niya, meron siyang connection sa lingkod mismo ng Diyos. Dahil siya isa siyang Israelita. At yung mga Israelita, bata pa lang po yan talagang tinuturuan na po yan. Okay, mga Hudyo. Tinuturuan na po talaga sila, bata pa lang. Tinuturuan na, sinasabihan na kung ano yung mga dapat gawin. Okay, isa lang ang Diyos. Lahat po yan, tinetrain na po yan. Kasi nasa bahay po talaga yun. Training ground. So iyon po yung nakita niya doon sa asawa ni Naaman. Kaya yun po yung nasabi niya. So, ito po yung kailangan niyang gawin. Kailangang pumunta ni Naaman doon sa propeta para siya mapagaling. Pero verse 4 and 5, tingnan po natin kung ano ginawa po ni Naaman. Sabay-sabay po nating basahin in 1, 2, 3, go. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Sinabi naman ng hari, sige, pumunta ka at magpapadala ko sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilos na pilak at 10 magagarang kasuotan. Ayan. Okay, yun po yung ginawa niya. Pumunta siya sa king. Pansin po natin, yung verse 5, hindi po ito yung sinabi mismo ng dalagitang Israelita. Tama? Hindi po yun yung instruction ng dalagitang
Israelita. Kailangan pumunta ni Naaman doon sa lingkod ng Diyos na propeta para siya gumaling. Pero ang ginawa ni Naaman, pumunta siya sa hari. Okay? Pumunta siya sa hari. Papansinin po natin, ito po yung ginawa. Anong problem, no? Sa ginawa ni Naaman? Dito po pumapasok mga kapatid yung God's way versus man's way. Akuha niyo po, meron ng instruction, meron ng pinapagawa, pero iba pa rin ang ginagawa ng mga taong katulad natin. Tama? Tama po? Ito na yung instruction kung tutuusin pero hindi iyon ang ginawa. Ginawa niya, humingi siya ng tulong, papadrino sa king. Okay? So pumunta siya. At ang solusyon naman po ng hari, ano po? Nagpadala ng sulat at nagpadala ng mga kung ano-ano. Para bang ganito po, gagawan niya, susolusyonan niya para siya mapalaya, para siya mapagaling. Ang gagawin niya, babayaran niya yung tao. Tama po, mga kapatid? Babayaran niya yung tao. Babayaran. So ginamit niya yung pera, yung kayamanan, yung kapangyarihan mismo. Yun po yung pinakaibig sabihin ng verse 4 and 5. Para masolusyonan ang problema ni Naaman. Babayaran niya. Hindi po pwede na hindi siya magbayad. Kailangan niya magbayad. Sa totoo lang, kapag ang Diyos ang gumawa, hindi mo na kailangan bayaran. Di po ba? Pero ang tao, every time na may mga ganitong klaseng problema, ang ginagawa niya, yung paraan mismo ng tao. May mga time, mga kapatid, hindi natin masusolusyonan yung mga problema natin. Sisikapin nating solusyonan. At lalapit na lang tayo sa Panginoon. Pag walang-wala na, sukol na sukol na. So yung God's way versus man's way. Okay po. So, ito pong verse 6. Sabi po dito sa verse 6. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat. Mahal na hari, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. So letter. Napadala po ng hari. Verse 7. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? O baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. No? So hindi nagustuhan po nung hari mismo ng Israel. Yung ginawa po na yon, yung sulat nung nabasa po. Hindi maganda ang dating sa kanya. Okay? Dahil totoo naman, wala po talagang pwedeng makapagpagaling dun sa ketong. Di ba pinag-usapan natin kanina, walang makakapagpagaling sa sugat, sa ketong, sa leprosy. Okay? Napaka-imposible na mapagaling po ito. Death and life po, yung situation na ito. Kaya sa sobrang galit po nung hari, pinunit niya yung kanyang kasuotan. Pero sa kabilang banda, inisip niya na, siguro nakikipag-ano lang to. Gusto lang niyang makipag-away. Gusto niyang makipagdigmaan. Pero ang maganda po sa verse 8, ang sabi po dito, sa verse 8, nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit kayo nababahala? Papuntayin ninyo sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel. So possible, mabilis na nakarating yung balita na ang kailangan talaga ay yung propeta. So si Elisha po, nabalitaan niya, kaya ang ginawa niya, sige papuntahin niyo siya sa akin. So yung mga propeta po sa time nila mga kapatid, ang Panginoon ay nangungusap po sa mga propeta. Okay? At pwedeng makapagpagaling po yung propeta. Okay? Makapagpahimala. Siyempre, ang Panginoon mismo ang gumagawa pa rin nun. And verse 9, eto na po. Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Okay? Pumunta na.
Pumunta na po si Naaman sa kanya. Dahil sa kagustuhan na gumaling si Naaman, pumunta na kay Eliseo. Verse 10. Verse 10, ang sabi po, ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. So, nagmamadali si Naaman na pumunta doon kay Eliseo at pagdating doon, sobrang sigurong excited siya. Okay? Sobrang excited. Pagdating doon, yung kanyang lingkod lang ni Elisha ang lumapit sa kanya, ang nagbigay ng mismong mensahe. Na kailangan mo lang lumubog ng 7 beses sa ilog Jordan. Tingnan natin kung ano po yung reaksyon ni Naaman. Okay, mga kapatid? Verse 11. Sabay-sabay po nating basahin in 1, 2, 3, go! Nang marinig ito, okay? So, ano po natin? Verse 12, tuloy po natin. 1, 2, 3, go! At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco, tulad ng Abana at ng Farfar, na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba po pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Yan, okay po. So, ibig sabihin, yung reaksyon po ni Naaman, ano daw po? Nagalit. Sobrang galit. Bakit? Ano ang expectation niya? Ang expectation niya, haharapin siya mismo ni Elisha. At ito ang gagawin mo, ito ang gagawin mo. Diba? Kaya galit na galit siya. Ano bang ang dating, bakit siya nagalit? Siguro, ang pinakaano po dito yung bang tipong, kilala mo ba ako? Di mo yata ako kilala. Diba? So pumasok yung pagmamalaki, possible. Bakit nagalit? Tama. Dapat ikaw mismo yung pumunta doon eh. Ikaw yung humarap sa akin eh. Kasi sabi niya, nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko pa naman, sasalubungin niya ako at tatayo, okay, sa harap ko. At tatawagan ang Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang kamay sa tapat ng aking ketong. Abracadabra. Gusto niyang makita talaga na magmamagic po yung kanyang ketong, mawawala po yung kanyang ketong. Kuha niyo po mga kapatid, ito po ang expectation ni Naaman na natural. Ano pa? Ano pa yung pwede niyang ikatwiran? At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba po pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? No? Doon po mga kapatid, yung time na ito, gumagawa siya ng paraan para mabigyan niya ng, syempre, mahalagang tao siya eh. Mahalagang sino siya. Isa siyang general, sikat. Kung ano-anong meron siya. Kaya nag-e-expect siya ng ganito. Pero dahil sa hindi na kuha yung expectation niya, natural magagalit po. Tama po? Kasi iba po yung pinakita sa kanya. So ano pong ibig sabihin pagpapakita ng pagmamalaki? Prideful. No? Tayo po, may mga time mga kapatid, every time na may mga pinapagawa sa atin, ang Panginoon, marami po tayong mga reklamo. Tama? Gawin mo to. Ganito ang gawin mo, pero susunod ka ba agad? Sa bahay pa lang, mga anak, sumusunod ka ba agad sa mga utos? Ang hirap. Kahalagahan ng pagsunod. Bakit?
kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Pero syempre, ang Diyos, binibigyan niya tayo ng mga itinalagang tao sa atin para tayo matutong sumunod. Pero hindi natin sinusunod. Tama po ba, mga kapatid? Sa trabaho, may mga rules, no? Sa negosyo, sa school, syempre sa bahay din, paano tayo sumusunod? Puro ba tayo reklamo? Napaka-honest naman itong talaga. Grabe. Kaya po, and even hindi, ayan, mga simpleng gawain lang po sa bahay, no? Yung paghuhugas ng plato, paglilinis, ayan po ako nakausap. Nagwalis na ako eh. Bakit ilang beses pa dapat nagwawalis sa isang buong maghapon? Isa. Diba? Yung mga ganong klase, mga kapatid, sa mga anak, sa mga nanay. Yan. Mga nanay, mga tatay, alam naman natin, totoo, mahirap ang hindi sinusunod. Tama po ba? Tatay? Pero dapat nakikita rin sa atin yung pagsunod. Tama po ba? Kung ano yung pinapagbawal mo dun sa mga anak mo, dapat nakikita rin sa'yo. Pag kang magmumura, ano yung naririnig sa'yo? Huwag kang tsismosa, ha? Pero ano usapan sa bahay? Sino ang pinag-uusapan sa bahay? Diba? Ang hirap pong huwag ka ganyan magsalita. Pero ikaw, paano ka magsalita? Na po? Ang dami nating katwiran. Lalo, katulad rin po ni Naaman. Pwede ba? Bakit ba dun sa Jordan River? Pwede naman sa ilog ng Damascus, ng Farfar. At least malinis yun. Bakit? Yung Jordan River, mga kapatid, nung last time na nagturo po ako dito, yung paano tumawid, ano yung mga bagay na dapat gawin sa pagtawid po sa Ilog Jordan. Mga kapatid, yung Ilog Jordan, noon time na yon, maayos pa, malinis pa yun eh. Nung time na yun, nung dumaan po sila Joshua. Nung tumawid po sila Joshua. Pero dun sa time na to, napakalaki po ng pinagbago dahil ito na po ay burak. Parang ilog ng may kawayan. Parang ilog po ng 4B. Yun po yun. Wag na tayong lumayo. Ganun po siya karumi. Ang isip po, mga kapatid ni Naaman, ang Ilog Jordan ay marumi. Pero sa isip ni Elisha, mga kapatid, sa isip ni Elisha, kay Joshua, yun yung lugar na kung saan naghihimala ang Diyos. Hindi alam ni Naaman yun. Dahil ang isip lang niya, marumi yun. Kaya mas gusto ko dito. Namili pa si Naaman, di ba? Mas gusto ko to. Na kung tutusin, marumi naman talaga si Naaman. Di ba? Kung tutusin, marumi si Naaman, nag-ano pa ng malinis sa tubig. Possible, totoo naman, pwedeng ma-infection lalo, no? Marumi na nga, pambihira. Tapos, ilan beses pang lulubog? 7. 7 beses. Di ba? Ang hirap sumunod. Tama? Ang hirap pong sumunod. Sa buhay po natin, mga kapatid, ang hirap pong sumunod. Pero isa po iyon sa tinuturo po sa atin ng ating Panginoon. Matuto tayong sumunod. Bakit? Kasi hindi lahat. Ang Diyos, after po siya dun sa pagsunod mo, hindi po dun sa mga dahilan mo. Hindi po pwede na ipapaliwanag muna sa iyo ng Diyos, eto kasi yung dahilan, bakit kailangan mo sumunod. Eto kasi. Hindi po, mga kapatid. Marami po sa mga sumusunod sa Panginoon, mas after ang Diyos dun sa pagsunod mo, tsaka mo na malalaman, kaya pala, ito pala yung dahilan bakit ako pinapasunod ng Diyos. No? Sa mga bata, mga kabataan, ang rules, anong oras ang uwi? Kailangan 6:00 na. Huwag ka sa hanggang madaling araw sa kalye, ha? Di ba? May mga rules na gano'n. Pero tayo, nahihirapan tayo mga anak. Umuwi ng gano'ng kaaga masyado. No? 6:00, ang aga naman masyado nun.
Di ba? Maraming mga utos kahit dito sa church. Ang dami pong mga rules and policies. Tama po ba? Madali po bang sumunod? Mahirap sumunod. Yun po yung nararamdaman mismo ni Naaman. Ang hirap naman, bakit kailangan ko yung gawin? Di ba? Mas maganda dito na lang. Mas ipipilit natin yung gusto natin. Kailangan nating sumunod kapag malaman natin, susunod lang tayo kapag nalaman natin bakit tayo dapat sumunod. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon sasabihin sa'yo, bakit kailangan mong sumunod. Enough na, matuto kang sumunod. So may issue po si Naaman dun sa Jordan River. Naalala niyo po sila Joshua nung papunta po sa tatawid po sa Ilog Jordan. Kasama po yung mga priest, yung mga pare, dala-dala yung Ark of the Covenant. Ang nangyari po, yung tubig pumunta po sa may bandang gilid. At yung mga Israelita, nakalakad sila papunta doon. Nakatawid po sila ng Ilog Jordan. Ganon din po kay Elisha at saka kay Elijah. Nung dadaan si Elisha, ang ginawa po niya, kinuha niya yung balabal, hinampas niya yung Ilog Jordan. At bigla pong nawala, pumatag po. Nakapaglakad sila. Ganon din naman si Elisha nung bumalik at wala na po si Elijah. Hinampas din niya yung balabal, nang balabal niya yung Ilog Jordan at pumatag yung daan, kaya nakatawid siya. Ito po yung Ilog Jordan, ito po yung lugar kung saan naghihimala ang Diyos. Na kailangang sumunod ni Naaman para makita niya kung paano maghihimala, pagagalingin at palalayain siya ng Diyos dun sa kanyang sakit. Napaka-imposible, pero yun po ang nangyari, mga kapatid. Napakahalaga ng ating pananampalataya. Bakit? Kasi dito na ipapakita natin sa ating pagsunod yung ating pananampalataya. Pero paano kapag gusto nating malaman muna bago tayo sumunod? Nasaan na ang pananampalataya? Ang ibig sabihin ng pananampalataya, hindi mo nakikita pero nalalaman mo totoo. Mangyayari. Tama po, mga kapatid? Napakahalaga po nito, kapatid, na makita natin yung kahalagahan mismo ng pagsunod. Kung gusto mo talagang pagpalain ka ng Diyos, kung gusto mong gumaling, kung gusto mong mapalaya, matutunan mong sumunod. Sabihin mo sa katabi mo, matuto kang sumunod. At sa totoo lang mga kapatid, yan, tingin po kayo sa akin. Yan. Sa ating pagsunod, hindi lang po isang beses, sa ating pagkakilala sa ating Panginoon, pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon, hindi lang po isang beses tayong susunod, tatandaan po natin yan. Series of obedience na gagawin po natin. Bakit kasi nasabihan ng ministry head mo na kapag meron kayong ganito, ganito dapat ang gagawin ninyo. Magpapaalam kayo. Pero, ang nangyayari, hindi nagpapaalam. Gagawin pa rin natin ang gusto natin. No? Tama po ba? Hindi po pwede mga kapatid na hindi tayo matututong sumunod. Kailangan nating sumunod. Pag sinabi ng Diyos, wag mong gawin to. At gagamitin yung ministry head mo, yung mga spiritual leaders natin, si nanay, si tatay, matutunan mo rin sumunod. Huwag maging matigas ang ulo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag matigas ang ulo. Sa paglilingkod, kapatid, ano raw po, pag sinasabi po sa paglilingkod, ano po dapat gawin? Tatagal ka, hindi po pagalingan, kundi pasunuran. Pasunuran. Okay? So ito po mga kapatid, ano yung spiritual leprosy na meron ka? Na hirap kang gawin.
na possible kapag ginawa mo ito, sigurado pagpapalain ka ng Diyos. Sigurado tutugunin ng Diyos yung panalangin mo. Ano po? At kitang-kita po natin kung paano pinagaling po si Naaman nung sumunod siya. Okay? Sabi po dito, verse 13. Okay? Sabi po, ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo iyan? Gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para luminis? Huh? Kaya ano pong ginawa ni Naaman? Dahil sa kagustuhan niyang gumaling. Ano po sabi? Sabay-sabay po nating basahin in 1, 2, 3, go! Kaya pumunta rin si Naaman sa Ilog Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbibili ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. May imposible ba sa Diyos? Walang imposible sa Diyos. Di ba? Pinakita po doon nung sumunod siya. At saka po siya gumaling. Ano daw yung nangyari? Yung naging kutis bata, yung kanyang balat. Hindi natin alam kung bakit ba naman kasi 7 times. Ang tagal naman, pwede bang 1 beses lang? Hindi natin alam kung yung unang beses na paglubog, pangalawang beses na paglubog, o pangatlo, o yung mismong last, pinaka-7th, doon, naghimala ang Diyos. Bakit kasi ang sinusukat ng Panginoon yung pagsunod? Tama, mga kapatid, yung pagsunod. Napakahalaga mga kapatid na sa ating paglilingkod, hindi po pwede na paiiralin natin yung kung sino ako, kung sino ka. Kung ano yung posisyon mo, kung ano yung laman ng utak mo, yung trabaho mo, yung talino mo, hindi yung galing mo. Na pinagsasabihan ka ng ministry head mo, ng discipler mo, mas marunong ka pa at sasama pa loob mo. Okay, mga kapatid? Don't let your dignity keep you from solving your problem until obedience has been completed. Hanggat hindi mo nasusunod ng kompleto yung utos, wag kang magrereklamo. Hindi ka pwedeng mag-expect ng himala, ng kagalingan, ng pakalayaan sa sitwasyon na kinakaharap mo. Habang nagrereklamo ka, habang nagdadahilan ka, habang nagdedemand ka, habang meron kang pinaglalaban, habang tinuturuan ka, at itinatama ka, kailangan nating tumigil na magreklamo. Lalo na kung hindi naman po makakasama sa atin. Di po ba mga kapatid? Kailangan po nating hindi makipag-argue mismo doon sa salita mismo ng Diyos. Hindi po pwedeng paiiralin natin yung kayabangan natin, yung tagal natin dito sa church. Oy, ako pioneer nito. Huwag kang kala mo kung sino ka magsalita sa akin. Spiritual leprosy. Pagmamalaki. Pagiging makasarili. Hindi pagpapatawad. Pagsuway. Ano kaya yung spiritual leprosy na meron ka, kapatid? Ngayon, habang nagre-reflect ka sa pinag-aaralan po natin, ano yung meron ka? O possible, kasalanan? Bisyo? Ikaw lang nakakaalam? Yung mga bagay na tinitingnan mo, bagay na naglalaro sa isipan mo, mga bagay na lumalabas sa bibig mo na hindi nagiging patotoo sa Panginoon.
mga bagay na ginagawa natin na hindi nakakalugod sa Diyos. Kahit hindi pa nakikita ni ate, kuya dito sa church. Nakikita yun ng Panginoon. At nais ng Panginoon na palayain ka. Ano kaya yung spiritual leprosy na meron ka? Insubordination sa mga leaders. Pagre-rebelde. Kapatid, ito po yung test of submission. Test of teachability. Test of obedience. Kung gusto mong mapalaya, ikaw bilang nanay, bilang tatay, bilang anak, bilang estudyante, bilang nagtatrabaho, empleyado, employer, bilang ministry member o bilang ministry head, bilang tagapanguna, o bilang mamamayang Pilipino. Kapatid, napakahalaga po nito ng pagsunod natin. Lalo na magkakaroon po ng botohan. Sino yung boboto mo? Kung sino ba yung magbibigay sa'yo ng malaki? Yun pa lang po mga kapatid, makikita na po natin dyan. Bilang isang mamamayang Pilipino, alam mo naman kahit bigyan ka ng 500, ilang taon po yan, maninilbihan. Di ba? Tapos magrereklamo tayo, ano ba yan? Ano ba yan? Ang dami nating reklamo, no? Pero tayo rin naman ang may kasalanan. Na dapat responsable po tayo. Kailangan nating sumunod. Okay? Maging masunurin. Ang sabi po, sa obey first before you. Before you? Yan. Okay, tandaan mo yan, ha? Obey first before you complain. So need natin ng radical obedience, kapatid. Obedience to the end. Hanggang sa katapusan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi po pwedeng partial obedience. Ang partial obedience or half-half, kalahating pagsunod, ang ibig pong sabihin nun ay disobedience. Napakahalaga nito, mga kapatid, hanggang ito, lalo na kapag may mga pagkakataon na may pinaglalaban tayo. Kailangan ko pa ba rin bang sumunod? Even to the point of rejecting our own perspective. Ibig sabihin, hanggang sa pagtanggi sa sarili nating pananaw, kailangan kong sumunod. Sobra po. Kailangan nating manindigan. Ano ba yung pinapagawa sa atin ng Panginoon? Doon tayo. Focus tayo doon. Okay? Kaya katulad ni Naaman, nakita niyo yung wala talagang imposible sa Diyos. Nakita po talaga na God is all-powerful. Kahit napakatagal mo ng mga problema, ano pa man yung mga insanity na yan, ano pa man yung mga spiritual leprosy, mga kapatid, na meron tayo, walang imposible sa Diyos kung susunod ka. Napakahalaga ng pagsunod. Kung magpapaturo ka, kayang ayusin ng Diyos yung sitwasyon mo. Kaya kang palayain ng Diyos. Because God is all-powerful, all-knowing, all-sufficient. Sabi po sa Luke 1:37, sabi na kanina ng worship leader natin, no? Sabay-sabay po nating basahin in 1, 2, 3, go! Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Yun nga lang, may mga bagay na ang gusto ng Panginoon, sige anak, ako ang gagawa, ako ang gagalaw. Pero may mga bagay na tayo meron pong part. At ang unang-unang parte ng bawat isa sa atin ay sumunod. Pinapagawa na sa atin ng Panginoon. Ephesians chapter 3:20, hindi lang wala pong bagay na imposible sa Diyos. Sabay-sabay po nating basahin in 1, 2, 3, go! Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Ang Diyos yan.
Kayang-kaya niya yan. Kapatid, kayang-kaya niya yan. Verse 15, sabi po sa verse 15. Gusto ko pong kayo po ang bumasa, mga kapatid. Sabay-sabay po in 1, 2, 3, go! Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong aking nakayanan. Dito mga kapatid, kung papansinin po natin sa verse 10, sa verse 11, sabi dito, nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako, tatayo sa harap ko at tatawagan ang Diyos niya. Okay? Ang Diyos niya. Pero dito sa binasa po natin, si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Ano po now I know. Nakita niya, nakilala niya na wala na pala talagang ibang Diyos. Nag-iisa lang yung Diyos. Yun yung Diyos ng Israel. Ano pong ibig sabihin? Bukod sa napagaling na siya, napalaya na siya, nakilala pa niya kung sino talaga ang Diyos na dapat sambahin. Kasi naranasan niya, nakita niya mismo, naranasan niya yung pagpapagaling, na wala talagang imposible sa Panginoon. At hindi kinwento mismo ni Naaman. Eliseo, kita mo, magaling na ako. Hindi yun eh. Anong sabi doon? Nakita niya, nagkaroon siya ng first encounter kay God. Diba? Nagkaroon siya ng personal encounter sa Panginoon. Dahil sa dalagitang Israelita, na-push siya na lumapit doon sa lingkod ng Diyos sa isang propeta na si Elisha. At yun yung naging dahilan para makilala niya ang Diyos ng Israel. Tanong, bakit tayo pinaparaan ng Diyos sa mga walang kagalingan, walang kaayusan na sitwasyon? Dapat ba tayong pahirapan? Pinapahirapan lang ba tayo ng Panginoon? Bakit niya tayo pinaparanas dyan sa mga spiritual leprosy na kahit na gamitan natin ng mga strategy, kung ano-ano, kung ano-anong solusyon. Pero wala pa rin. Lalong lumalala ang sitwasyon. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos, lalo nating makilala ang Diyos. Na ang Diyos na ating sinasamba, pinapanampalatayanan ay ang Diyos ng mga imposible. Sabi nga, God will make a way where there seems to be no way. Verse 15, ngayon, napatunayan kung wala ng ibang Diyos. Nagkaroon siya ng first encounter kay God. Wala ng ibang Diyos. Diyos lang mismo ng Israel. Nakilala ng Diyos o nakilala ni Naaman ang Diyos sa magitan ng lingkod ng Diyos kay Elisha. At naranasan niya mismo, nakita mismo ng kanyang mga mata kung papaano siya gumaling. Verse 16, ang sabi po niya, yung last verse po ng narito, pagdamutan ninyo itong aking nakayanan. So, nagbibigay siya, binibigyan niya ng bayad. Pero ang sabi sa verse 16, ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tatanggap ng kahit ano. Pinilit siya ni Naaman, ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. Doon pa lang makikita na po natin, mga kapatid, na hindi nababayaran yung pagpapala ng Diyos, yung kagalingan ng Diyos. At gusto pakita po ng Panginoon dito sa magitan ni Elisha. Napakahalaga po, mga kapatid, ng ating pagsunod. Verse 17, last verse po. Sabi dito, dahil dito, sinabi ni Naaman, kung ayaw ninyong tanggapin, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito? Kakargahan ko ng lupa ang aking dalawang mola? Mula ngayon,
Hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin sa sinumang Diyos. Liban kay Yahweh. Wow. Grabe. Ang ganda po nung nangyari. Di ba kapag nagkakaroon po tayo ng personal encounter talaga sa Panginoon, kita niya po talaga, nakikita po natin, nararamdaman natin ang pagkilos ng ating Panginoon. At nagkakaroon po tayo ng kasiga-siga na talagang lalo tayong maglingkod sa Panginoon, lalo natin siyang gustong makilala. So dito po pinakita po yun ni Naaman. So hindi niya na mapilit na tanggapin yung kanyang handog. So ang ginawa po niya, maaari ba na mag-uwi ako? Yung lugar na kung saan pinandidirihan niya, humihiling siya na pwede ba magdala ko? Dalin ko, lagay ko sa 2 mola ko. Okay, mga kapatid? Kasi ito yung nagbigay ng blessing sa akin. Kasi ito yung naging patotoo sa akin. Paano nakilala ko ang Panginoon? So everywhere I go, dala-dala ko ang pagpapala ng Diyos. Dadalhin ko, gagamitin ko upang sambahin ko ang Diyos. Harabang ganito mga kapatid, magdadala siya ng 2 mola mula dun sa yung mga lupa na yun na pinandirihan niya. Bakit niya dadalhin? Kasi yun po yung gagamitin niya sa pag-build ng altar at dun siya sasamba sa Diyos. Gagamitin niya bilang pagsamba at pasasalamat sa Panginoon na nakilala niya mismo dun sa Jordan River. Mismo dun sa Israel, ang Diyos ng Israel. Di ba kapag nagkakaroon po tayo ng mga ginagawa, mga patotoo, talagang walang imposible talaga ang Panginoon pinagaling ka, bukang bibig mo yun eh. Tama? Bukang bibig mo yun, magpapasalamat ka talaga. Hindi ka po pwedeng magmanahimik para hindi sabihin sa iyo, hindi sa ibang tao. Hindi mo po pwedeng hindi sabihin yun. Tama po, mga kapatid? Tama po? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, mga kapatid. April 1, 2021, kahit sumakit na po yung tenga po ninyo, patuloy po ako magpapasalamat. April 1, 2021, naranasan ko, the Lord who heals. Pinagaling ako ng Diyos, Jehovah Rapha. Nung inoperahan po ako. April 3, 2021, Saturday, nakalabas po kami ni Barbie ng ospital. Ang binayaran po namin, 99,600 something. Wala po kaming doon, mga kapatid, doon sa ospital. Pinagaling ako ng Panginoon. Hanggang July 2021, total po lahat ng mga natumulong, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Grabe po, nasa 150,000. Wala po kaming tatay. For the Lord who provides, Jehovah Jireh. Yung patotoo na yun yung palagi mong sasabihin na itong ginawa sa akin ng Panginoon. Yun po yung nararamdaman mismo ni Naaman. Kaya pwede ba kumuha ako ng lupa mula doon at dadalhin ko, gagamitin ko. Ito yung blessing na naranasan ko. Ito yung gagamitin ko para sambahin ko lalo ang Diyos. Para paglingkuran ng Panginoon. Hindi na ako sasamba sa ibang Diyos. Wala nang ibang Diyos. Talagang ang Diyos lang ng Israel. Sabi ni Naaman. So ano makikita natin dito kahalagahan ng pagsunod? Dahil sa pagsunod, merong pagpapala. Dahil sa pagsunod, merong kalayaan. Dahil sa pagsunod, merong kagalingan. Dahil sa pagsunod, merong himala ang Diyos. Amen, mga kapatid. Luke 4:27. Kapatid, Luke 4:27. Last verse. Pwede po babasahin po natin sabay-sabay. In 1, 2, 3, go! Okay. So, New Testament na yan, mga kapatid. Si Jesus po ang nagsasalita. Okay? Sabi niya, sa dinami-dami ng mga may ketong sa Israel, noong panahon ni Eliseo, si Elisha, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria.
isang Gentiles. Ibig sabihin, marami mga ketongin po, mga Israelita nung time na yon. Pero wala ni isa na pinagaling maliban kay Naaman. Ano pong ibig sabihin nito? Paano ito makakatulong po sa atin ngayon bilang reflection? Mga kapatid, pwedeng laman ka ng church. Every Sunday nandito ka, every powerhouse nandito ka, every joint prayer meeting nandito ka, lahat ng mga gawain nandito ka, naglilingkod ka sa Panginoon. Pero pwedeng hindi ka pinapagaling ng Diyos sa spiritual leprosy na meron ka. Katulad ng sinabi dito sa verse. Bakit? Ang kinakailangan mo ay sumunod at magpakumbaba sa Panginoon pero hindi mo ginagawa. Tama po, mga kapatid? Eye-opener po ito sa atin, mga kapatid. Kasi akala natin, pwedeng okay tayo, pero meron tayong hindi natin napapatawad na tao. Akala natin okay tayo, pero hindi alam ng mga kasama natin sa church, eto ginagawa mo. Pwedeng hindi mo maranasan ang kagalingan ng Diyos, ang kalayaan ng Diyos diyan sa sitwasyon na meron ka. Hanggat hindi ka nagpapakumbaba, hanggat hindi ka lumalapit sa Panginoon. Nakakuha po, mga kapatid. Kailangan po natin makita ano yung reflection natin dito. Ano yung pinapakita sa atin ng Panginoon. Nananampalataya ka sa Panginoon pero hindi ka totally talagang sumusunod sa Panginoong Diyos. Marami kang mga ginagawang bagay, marami kang mga pinapahalagahan na dumadating sa punto na yan ay nagiging problem mo. Para hindi ka pagpalain ng Diyos, nagsisilbing bara para hindi dumaloy ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Para hindi ka maging kagamit-gamit ng Diyos sa Diyos. Amen, mga kapatid. Bago po tayo mag-pray, pwede ko po bang makita yung mga first-timer, yung mga bisita po natin? Taas ng kamay. Ayan, praise God. Salamat po sa inyo. Ayoko pong masayang yung pagkakataon na ito. Alam niyo po, ang Diyos po ay mahal na mahal po tayo. Ha? Sobrang mahal niya tayo, kaya ibibigay niya ang lahat para sa inyo, para tayo magkaroon po ng tamang relasyon sa Panginoon. Habang nakapikit po tayo, tayong lahat, tayo pong lahat ay pumikit. Pwede po ba na sa mga bisita po natin, kailangan nating tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. Dahil wala pong relihiyon na makakapagligtas, kundi relasyon sa Diyos. At naniniwala ako na ito na yung time para bigyan mo ng pagkakataon ang Panginoong Hesus dyan sa puso mo. Sa isang maikling panalangin na ito, panalangin ng pagtanggap, na isusuko mo yung buhay mo sa Panginoon, kumakatok siya sa puso mo at nais kanyang samahan sa lahat ng mga nangyayari sa buhay. Siya mismo ang nakakaalam kung ano yung pinagdadaanan mo. Pwede bang manalangin tayo? Sabihin mo ang panalangin ito na nagmumula sa inyong puso. Panginoong Jesus, marami pong salamat. Sige po, sabihin po ninyo, marami pong salamat sa pag-ibig mo sa akin. Alam kong gusto niyo po akong palayain. Patawarin mo po ako sa aking nagawang mga kasalanan mula pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Sabihin mo sa iyo, wala sa puso mo. Panginoong Jesus, sa oras pong ito, pumasok ka sa puso ko. Tinatanggap kita
bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Samahan mo ako sa buhay na ito. Salamat, Panginoon. Isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Salamat po sa mga tumanggap sa Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, meron po isang bata na naglalaro para po sa ating lahat. Meron pong isang bata na naglalaro sa bakuran nila. So napakaganda ng bakuran nila, may mga puno. So habang busy siya sa kakalaro, may time po nakakita po siya ng napakagandang ibon, iba-ibang kulay. At sa sobrang kagustuhan niya na mahuli, talagang gumawa siya ng paraan para hulihin yung ibon na yun. Napakaganda. Nung nahuli niya, sabi niya dun sa ibon, akin ka na. Akin ka na ngayon. Ako na yung amo mo. Sa akin ka na susunod. Tuwang-tuwa po yung bata. Hanggang sa mamaya-maya, meron pong narinig siya. Sabi niya, bata. Sabi nung isang malaking tao, lalaki. Nakita mo ba yung ibon? May ibon ka bang nakita dito? Ibon ko yun eh. Iba-ibang kulay niya. Sabi po nung mama. Ginawa po nung bata yung ibon, tinago po niya. Tapos pagharap niya, wala po akong nakitang ibon dito. Baka po doon. Doon po, tingnan niyo po, baka pumunta doon. Ha? Kasi nakita ko dito, lumipad eh. Wala ka talagang nakita? Sabi ganun, wala po akong nakita. So ang ginawa po nung lalayo na siya, tatakbo na siya. Pero ilang segundo lang, siguro ilang minuto, bumagsak po yung bata. Sabi po ginawa po nung mama, na lumingon siya. Sabi, ano nangyari? So ginawa niya, binuksan niya puro dugo po yung dibdib ng bata. Nakita niya yung ibon niya, tinutuka po yung puso ng bata. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? May mga kasalanan tayong nagagawa na aminin man natin sa hindi. Ito po yung nagpapahirap po sa atin. At nais ng Diyos na isuko mo sa Kanya sa oras na ito. Yun yung nagiging spiritual leprosy na meron ka, na gusto niyang isuko sa'yo. Pwede po ba magpasiyasat po tayo sa Diyos ngayon? Reflect po tayo sa oras na ito, mga kapatid, sa Panginoon. Ano yung spiritual leprosy na meron ka, na gusto ng Panginoon na palayain ka dyan? Sabihin mo sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, pagsuko, kailangan isuko mo lahat yung mga nangyayaring hindi maganda. Possible, inalaw ng Panginoon na marinig mo ang mensaheng ito. Kahit yung mga nanonood ngayon, walang aksidente sa Panginoon. Kung gusto mong gamitin ka ng Panginoon, kung gusto mo na palayain ka ng Diyos sa mga hindi maganda na nararanasan mo, kailangan mong magpakumbaba, lumapit, magpasiyasat sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka, Panginoon. Sayasapin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasalamat
kapatid, habang nakataas yung ating mga kamay, tanda ng ating pagsuko sa ating Panginoon. Awitin mo ito sa Panginoon. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat. Kita mo, Panginoong Diyos, sumasamo, tumutulong sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Awitin natin na nakataas ang ating mga kamay, mga kapatid. Mula sa iyong puso, sabihin mo sa Panginoon, bilang pagpapakumbaba, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Father God, sa lahat ng mga nakataas ang kamay, Panginoon, Ikaw ang nakakaalam ng mga itinataas nila, Panginoon, sa inyo. Yung mga gumugulo sa kanila, sa mga nagpapabigat sa kanilang kalooban, Panginoon, yung daladalahin nila, O Diyos, na sa tingin po namin napaka-imposible, na hindi kayang solusyonan ng tao. Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, Ikaw lang ang may kakayanan, Panginoong Diyos, na magpalaya sa amin sa mga hindi magandang sitwasyon na ito. Pero kailangan namin magsimula po sa amin pagpapakumbaba, pagpapaturo at pagsunod sa inyo, Panginoon, sa mga bagay na pinapagawa niyo po sa akin. Sa amin, Panginoon, sa bawat isa, sa pamilya man, Panginoon, mga tao na hindi natututong magpatawad dahil sa sobrang sakit na naramdaman, naranasan nila. Lord, Ikaw po, Panginoon, ang tumulong sa kanila na kung papaano magpatawad, Panginoong Diyos. Kung papaano mo kami pinatawad, Panginoon, na kami po mismo, Panginoon, dapat namatay dyan sa krus. Hindi dapat ikaw. Pero Lord, inialay mo yung buhay mo para maranasan namin, Panginoon, ang kapatawaran, Panginoon, ang paglilinis, Panginoon, ng iyong makapangyarihang dugo. Tulungan mo po ang mga kapatid ko. Lahat ng mga kinakabalisan nila, Panginoon, bisyo man, Panginoon, na hindi nila kayang gawin, Panginoon, hindi nila kayang labanan, Panginoon, mga tukso, Panginoon, na hindi nila kayang
kayang labanan, Panginoon. Ang dalangin ko, ikaw po magpalaya sa kanila, Panginoong Diyos. Panginoon, palayain niyo po. Paano niyo po binagaling si Naaman? Paano niyo po pinalaya si Naaman? Paano po nagkaroon ng tamang relasyon si Naaman sa inyo, Panginoon? Ganon din yung gawin po ninyo sa bawat isa, sa lahat ng mga nakataas ang kamay, Panginoong Diyos. Patuloy, Lord. Kayo po, Panginoon, ang maluwalhati sa aming mga ginagawa, sa mga bagay na aming tinitingnan, sa mga naglalaro sa aming kaisipan, Panginoon, even sa laman ng aming puso. Panginoong Diyos, tulungan niyo po ang mga kapatid ko. Maghimala ka nang ito po ay maging patotoo, Panginoong Diyos, na magiging bukang bibig nila ito, Panginoon, para maipahayag nila na ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw, Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, ang pwedeng makagalaw sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat po sa inyo. And even doon sa mga tao, Panginoon, na sumasabay sa panalangin, mga nanonood, Panginoong Diyos, ngayon, Lord, hinihiling ko, Panginoon, idaloy mo po ang kayong kagalingan, idaloy mo po ang iyong comfort, idaloy mo po ang iyong kalakasan, Panginoong Diyos. Siya na nanonood ngayon, na ikaw mismo ang nakakaalam, Panginoon, kung anong pinagdadaanan ng taong ito, Panginoon. Tulungan po siya, Panginoong Diyos, at patuloy kang magpakilala sa kanya. Kung paano po kayo nagpapakilala sa amin, Panginoon, at patuloy naming matutunan kung paano sumunod ng walang pagrereklamo, Panginoong Diyos. Lord, patuloy kaming lumago. Patuloy kami, Panginoon, na matuto kung paano sumunod sa inyo, Panginoon, sa anumang gusto niyo pong ipautos sa amin. Salamat po sa inyo, Panginoong Diyos. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, sa paggalaw niyo po sa aming kalagitnaan. Sa iyo po ang mataas na papuri. Sa pangalan ni Jesus.